matatandaan nyo, may isa tayong kababayan sa Saudi Arabia ang natagpuang duguan sa isang kalsada na kumatos ngayon sa isang ospital. Lumalaban pa si kabayan para sa kanyang buhay, ngunit ikinakalungkot nating ibabalita na ang nasabing kababayan natin ay pumanaw na nito lamang madaling araw. Ibinahagi yan ni Kabong Concha. Itong live na ito ay tungkol po doon sa OFW na natukuhan na walang malay na sinaktan. And nasusunod nga ngayon, dinala ng ating MWO at siya'y pinusko ngayon. At lahat kayo ay umihingi ng hustisya sa nangyari sa bayan natin. Kaya ako nag-post, gusto kong ibahagi sa inyo ang ilan po sa aking mga kanasan tungkol sa ganyang bagay. Maraming beses po naka-encounter ng mga OFW na sasatan sa labas. Yung natitipuhan sa labas na hindi magaganda nangyari. Mayroon pa nga nahuli pa nga po na kung paano po nanakawin isang talk. Isa ko na nakasali naman sakyan. Isang sakyan na nanghablot. Marami pong ganyang pangyayari na nangyayari po sa Saudi Arabia. Kaya ang aking mga kababayan, ingatan lang po nyo, lalo po nagtatrabaho sa mga gabi, sa mga kasulad ng barista. Nang yan, nagtatrabaho po ng ganyan mga delikadong lugar, and yung naglalakad sa daan nag-iisa, ingatan po yung sarili. Yung pong nangyari nung worker na yon, ang trabaho ng worker po na yon ay isang barista. Ang nagkwento sa akin nung pinost ko yung nangyari na yon, mayroon po isang nag-message po sa akin at mukhang kakilala nung lalaki na yon, nasabi po sa akin, although we are not confirming yet, but sinabi sa akin, kinonfirm ng kanyang mga kasama sa trabaho, ng nasabing worker po ay namatay na kanilang madaling araw. Opo, yun siya sa akin, na namatay po kanina, madaling araw, yung worker, yung sa hospital. Kaya nakakalungkot po na yung magandang klaseng question na kasi ilang beses ko naranasan yan sa Jeddah, ilan na po mga OFW na nakatulungan ko po ng ganyan. Yung isa, yung ninakawan po, inablutan ng bag sa may malapit sa Binwood, at yung iba sa Paisalilla. Diyan po sa may Erpan. Marami po na mga kababayan tayong ang nai-experience yung ganyan. Kaya ang akin kong pausap sa mga lalo na mga babae, mahilig malaki sa may kilid, sa mga gabi, please ingatan niyo po ang sarili niyo dahil hindi po biro yung nangyari sa kabayan. Nang sabi sa akin, siya ay nilabas sa kose na wala ng malay. At may tama rin dito yung pagkakasabi sa akin. Noon nagkwento sa akin na kakilala noon dahil kaya rin kung anong trabaho ng worker, ang sabi nga now, ang work niya raw ay sa barista siya nagkatrabaho. So, lumalabas na sa gabi. So, maaaring papasok siya or papamuwi. Kaya, iyan po ang aking pahawagan po sa mga kaibigan. Mag-iingat po kayo dyan dahil hindi po zero ang nag-iisa lalo na pag mga babae. Please, marami po kong experience sa ganyan. Yung iba, meron pa ako na-record talagang bugbog sarado. Nakakawa. Kaya ako, nung binasa ko yung ng kodis ko, naalala ko yung nangyari noon.
Kaya gusto kong i-share sa inyo lahat ito. Na yung pong kababayan natin yon, ayon sa nagbalita sa akin, ay namatay na po kanina madaling araw. We are not confirming this, but as per binigay sa akin na sinabi sa kanila na confirm daw na namatay na yung OFW. But we get this info from body, nag-message sa akin ngayon. Kaya binabahagi ko sa inyo kung itong ganung klase ng pangyayari para mag-ingat po ang ating mga babayan. Hindi po hindi ko masasabihin kung ang lahayo ng dahil syempre mahirap naman narinig yun. Hindi natin i-confirm mga pamaging lahat ng mga yon. But according to him, the guy, the OFW has been dead. Namatay po kanina madaling araw po. Yun po ang sinabi po sa akin. And I hope kung totoo man ito, sana makuha ni kabayan ang hustisya sa kanya. Nagpapasalamat din tayo kay Kabong Concha dahil kahit hindi pa siya totally magaling, ay patuloy pa rin siya nagbabahagi ng mahalagang impormasyon para sa ating mga kababayang OFW. At sa mga hindi pa nakakapanood kung ano ang nangyari kay kabayan sa Saudi Arabia, eto yun guys. Naghahanap ng kasagutan ng mga kaanak ng isang OFW sa likod ng kanyang sinapit sa Saudi Arabia. Comatose ngayon sa ospital ang Pinoy na natagpo ang duguan at walang malay sa isang kalsada roon. Nakatutok si JP Soriano. Hindi matanggap ng pamilya ni Jason Calope ang kanyang sinapit sa Saudi Arabia kung saan siya nagtatrabaho bilang barista. Natagpuan si Jason na nakabulagta sa kalsada, di kalayuan sa kanilang tinutuluyang gusali, duguan at walang malay. Dahil sa lakas daw ng palo sa ulo at iba pang bahagi ng katawan, comatose o walang malay si Jason sa isang ospital sa Saudi. Ayon sa kanyang kamag-anak sa Pilipinas, ikinuwento daw sa kanila ng kasamahang OFW ang nakita niya sa CCTV footage ng pangyayari. Nakita daw na tumalon yung kapatid ko. Tumalon kasi nanlaban yung kapatid ko kasi gusto ko mawala. Wala po yung wallet, cellphone niya eh. Tsaka yung malala na tama niya po sa ulo. Sa ulo po dito sa may batok po. Tapos yung dito sa katawan niya dito, yun lang po kasi may sinakal daw yun eh dito kasi may daw sabi. Opo, sinakal daw po. Ang tiyahin ni Jason na tumatayong ikalawa niyang ina, wala raw nabanggit na kaaway o nagbabanta habang nasa Saudi. Masayahin siyang bata. Hindi po siya barumbadong tao. Ano po siya, friendly. Mahirap po tanggapin. Kasama ang GMA Integrated News, sumangguni sa OWA ang mga kaanak ni Jason. Base raw sa inisyal na impormasyong ipinarating sa kanila ng agency sa Saudi, isa umanong aksidente ang nangyari dahil nahulog daw sa isang tumatakbong sasakyan si Jason. Pero kumakalap pa raw ang OWA ng karagdagang impormasyon mula sa Saudi authorities gaya ng police report. Iniimbestigahan pa po, hinihintay natin yung police report. No, so kung ano talaga yung nangyari. But right now, siya po ay nasa hospital at nung una siyang sinugod, brain dead siya. So para nakakomatose siya, pinasok siya sa ICU and then he was successfully operated. Habang wala pang linaw ang kaso ni Jason, gagabayan daw ng OWA sa emergency repatriation hanggang sa reintegration, medical assistance at iba pang tulong si Jason at ang kanyang pamilya. Kaya sa mga kababayan natin dyan sa Middle East, lalong-lalo na sa Saudi Arabia, ay magdoble ingat kayo dyan mga kababayan. At wag na wag kayong lalabas mag-isa. Dahil usong-uso at maraming balita na may mga ganyang pangyayari dyan. At sana makamit ni kabayan ang hustisya.